sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Althea May P. Grate. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang El Filibusterismo Kabanata 14 na pinamagatang sa bahay ng mga mag-aaral. Ngayon, tatalakayin natin ang mga talasalita ay: una, petisyon, isang formal na kahilingan na isinusumiti sa mga awtoridad upang humingi ng pahintulot o pagbabago. Pangalawa, tagapagtanggol, isang taong kumikilos upang ipagtanggol o suportahan isang layunin. Pangatlo, impluwensya, kapangyarihang maka-impluwensya o makapagpabago ng desisyon ng iba. At ang panghuli naman ang pesimista, isang taong palaging nadududa o hindi naniniwala sa positibong resulta. At ngayon naman tatalakayin natin ang mga sumusunod na tauhan. Makarai, isang mayamang mag-aaral ng abogasya na magmamay-ari ng malaking bahay na tinitirahan ng mga estudyante. Siya ang leader ng grupo at pangunahing tagapagtaguyod ng pagtatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Kasunod naman si Isagani, isang matalino at idealistikong mag-aaral na sumusuporta sa pagtatayo ng akademya. Siya ang nangako na unang lalapit kay Ginoong Pascual upang hingin ang kanyang tulong sa marangal na paraan. Pangatlo si Sandoval, isang Kastilang mag-aaral na sumusuporta sa harikain ng mga Pilipino. Kilala siya sa kanyang mahusay na pagsasalita at pagpapahayag ng kanyang mga liberal na pananaw na nagpapakita ng kanyang pakikiisa sa mga layunin ng mga mag-aaral. Kasunod si Pecson, isang pesimistang mag-aaral na laging nagdududa at nag-aanilangan sa tagumpay ng kanilang mga plano. Madalas niyang kino-question ang mga posibilidad ng hindi pagkakaloob ng pahintulot sa kanilang petisyon. Juanito Pilaes, isang estudyante na masayahin at palabiro, ngunit may ugaling magduda-duda. Nagsusumikap siyang maging bahagi ng tagumpay sa grupo kahit hindi siya aktibong kasali sa mga plano. Kasunod naman si Padre Irene, isang pari na kumikilos bilang tagapagtanggol at taga-suporta ng mga mag-aaral sa kanilang layunin na itatuyod ang Akademya ng Wikang Kastila. Don Custodio at Ginoong Pascual. Don Custodio, isang mataas na opisyal na may impluwensya sa desisyon tungkol sa petisyon ng mga mag-aaral. Kinakailangan nilang makuha ang kaniyang pabor upang maisulong ang kanilang mga layunin. Ginoong Pasta, isang abogado at tagapayo ni Don Custodio na maaaring lapitan ng mga mag-aaral upang makuha ang suporta ng nasabing opisyal. At ang panghuli naman si Pepa, isang mananayaw na malapit kay Don Custodio. Isa siya sa mga sinasabing maaaring impluwensyahan ni Don Custodio upang paboran ang petisyon ng mga mag-aaral. At ngayon naman, dadapo tayo sa buod ng Kabanata 14. Sa bahay na ito, makikita ang iba't ibang gawain ng mga kabataan. May naglalaro, nag-ehersisyo, tumutugtog ng mga instrumento, nagsusulat ng mga sanaysay ulihan sa kanilang mga nobya at kung ano-ano pa. Sa bahay ni Makarai, na isang mayamang estudyante at kumukuha ng mga kursong abogasya, nagtipon ang mga kilalang mag-aaral na sina Isagani, Sandoval, Pecson at Pilaes. Layo ng pagtitipon na ito at talakayin ang plano para sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Naniniwala sina Isagani at Sandoval na magiging matagumpay ang pagbubukas ng Akademya. Ngunit si Pecson ay may agam-agam. Nagpalitan sila ng kuro-kuro at nagsagawa ng debate hinggil sa maaaring maging hakbang para sa paaralan sa mga mag-aaral. Si Sandoval ang sumisimbolo sa mga Kastilang may malasakit at pagpapahalaga sa mga Pilipino. Inilahad ni Makarai ang mabuting balita na si Padre Irene ang kanilang tagapagtanggol laban sa mga tutol sa kanilang mga layunin. Panya na kinakailangan nila makuha ang suporta ni Don Custodio, isa sa mga mataas na opisyal ng paaralan. Ang dalawang tao na maaaring lapitan upang kumidsiin si Don Custodio ay sina Ginoong Pasta, isang abogado at ang mananayaw ni si Pepe. Ngayon naman ang aral at mensahe sa Kabanata 14.
Una, sa kabanatang ito ay pinapakita ang pagkakaisa, determinasyon at pagtitiwala sa sarili ng mga kabataang mag-aaral sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Pinapahiwatig ng mga pagkakaisa at pakikipagtulungan, malaki ang maggagawa ng isang grupo upang makamit ang kanilang at ang panghuli naman, makikita sa mga tauhan lalo na kay Sagani at Sandoval ang tapang at determinasyon na harapin ang balakid na dulot ng mga makapangyarihan. Sa kabila ng mga banta at pangambang hindi pagkakalooban ng pahintulot ang kanilang petisyon, patuloy silang lumalaban at hindi nawala ng pag-asa na nagpapakita ng kanilang kagitingan at paninindigan para sa karapatan ng mga kabataan. At ngayon naman, tatalakayin natin ang katanungan at sagot. Una, ano ang pangunahing layunin ng mga pagpupulong ng mga mag-aaral sa bahay ni Makaraan? Sagot, ang layunin nila ay pag-usapan ang kanilang plano at hakbang para sa pagpapatag ng Akademya ng Wikang Kastila na nagbabahagi sila ng mga ideya kung paano makukuha ang suporta at aprobasyon para sa proyekto. Pangalawa, sino si Makaraig at bakit mahalaga ang kanyang bahay sa mga mag-aaral? Sagot, si Makaraig ay isang mayamang mag-aaral na pinuno ng kilusan para sa akademya. Ang kanyang malaking bahay ay nagsisilbing sentro o tagpuan ng mga estudyante para sa kanilang mga talakayan at pagpapatag. At ang panghuli naman, ano ang naging reaksyon ng mga mag-aaral sa balita ni Makaraig tungkol sa suporta ni Padre Ernie? Sagot, masaya at naging maasahan ang mga estudyante dahil nagpapahayag ng suporta si Padre Ernie sa kanilang hadikain. Nagbigay ito ng pag-asa na matagumpay ang kanilang panukala kaya nagplano na rin sila hingin ang tulong ni Don Custodio. At dyan nagtatapos ang ika-14 na kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang sa bahay ng mga mag-aaral.